natin, magsukor tayo dahilan sa mga nemat na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Isa na dito mga kapatid, ang araw na ito, Eid al-Adha al-Mubarak. Lahat ng mga Muslimon ngayon sa buong mundo ay nagdiriwang, nagsasaya sa pagdating sa atin ng isa sa pinakamalaking pista sa buhay ng mga Muslimin na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat lamang mga kapatid na tayo ay lumahok, makisali, makidiwang sa ganitong mga pagtitipon para gunitain natin ang malaking pista na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ummi Atiya, isa sa mga sahabi sa timpo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, kami ay inutusan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na maglabas papunta ng musalla. Pati yung mga kababaihan, mga dalaga na nakatago sa bahay ay kailangan maglabas para makinig, makisali upang ipagdiwang ang napakahalagang araw na ito. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipagdiwang natin dahil sa kanyang biyaya na ibinibigay sa atin at naabutan pa natin ang araw na ito na nandito tayo ngayon sa musalla na ito nagtipon-tipon para pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mahaba ang khutbah natin ngayon, hindi makalampas ng 30 minutes inshallah. Ang pag-uusapan, ang pinaka-topic, mensahe sa araw na ito, sa khutbah na ito, ano ba ang mga kabutihan, ang mga benepisyo na pwedeng makuha natin bilang Muslim sa pagdiriwang sa araw na ito? Una't una, sabi ng mga ahlul ilm, isa sa pinakamalaking benepisyo na makukuha ng isang Muslim sa araw na ito ay ang idharut tawhid wa ta'atullah. Ang araw na ito ay pagpapakita natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay siya lamang ang tagalikha sa atin, na tayo'y sumusunod sa anuman ang inuutos sa atin ng ating agama, ang Islam. Tayo ngayon ay nandito para patunayan natin na tayo ay sumasamba tayo sa isang Diyos na ang Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay handang sumunod sa anumang mga utos na ibinibigay niya sa atin sa abot ng ating makakaya. Natandaan natin mga kapatid, alamin natin ng Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na isakripisyo, ikurban ang kanyang anak na si Ismail, at ito'y sinunod ni Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam dahilan sa kanyang taimtim at tunay na pananampalataya dahil sa pagsunod niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magpasalamat tayo na nandito tayo ngayon dahil ito ay patunay lamang na tayo ay tunay na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay kabilang sa mga ahlul tawhid na handang sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala nang walang pag-aatubili at walang pagdadalawang isip. Pangalawa sa mga mensahe at benepisyo na nakuha natin sa araw na ito sa pagdiriwang ng Eid al-Adha, ta'zimi sya'airillah. Ibig sabihin nito, itong pagsambayang natin ngayon, itong pag-celebrate natin na ito, isa ito sa mga sagisag ng ating relihiyong Islam na hindi makikita sa ibang relihiyon. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya sa kanyang banal na aklat, "Dhalika wa may yu'azzim sya'airallah, sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Walang sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang nire-respeto, ni-ihtiram niya ang sagisag ng agama, ang Islam, maliban, sabi niya, alama ay palatandaan ng kanyang takwa, palatandaan ng kanyang takot na nasa loob ng kanyang puso. Kaya nandito tayo ngayon, ipinagdiriwang natin ang Eid al-Adha dahil sa mga takot, alhamdulillah, na nasa mga puso natin. Naway, biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot sa Kanya at maabutan tayo ng kamatayan na mamamatay tayo bilang mga muttaqin, insyaAllah ta'ala.